Hello guys! Hello. Good afternoon. Ngayon lang ako nakapag-video kasi tinapos ko yung mga um, lecture ko. Alam niyo guys, sa buong buhay ko nung nag-aaral ako, story time lang tayo. Never akong yung sobrang after ng schooling, tapos mag-review ka sa bahay. Parang hindi. But now, alam mo yun guys, kahit ako sa totoo lang, aminin ko sa inyo, hindi ko passion ang baking. Kaya ang daming ang nagulat nung, nagbe-bake ko pala, parang ganun. Kasi never guys na nagiging interesado ako tapos nagtry ako sa bahay. Parang for me, parang hindi rin kasi ako mahilig sa matamis. So parang hindi ko nakahiligan talaga yan. Hindi ako naging interesado ever. Pero yun nga, nung tumatanda na tayo at nalalaman mo na kung ano yung mga dapat mong gawin at ano yung dapat mong i-focusan, kung makakatulong yan sa career mo, kung sa tingin mo magagamit mo to sa business mo o kung ano ka man ngayon, gawin mo. So for example, ikaw ngayon, kung ikaw nakikinig ka ngayon dito at sa tingin mo na may mga bagay na pwede kang magawa or madagdag sa kaalaman mo para yung kung ano man meron ka, mas ma-level up mo siya, gawin mo na. So, like ako, meron akong events place, meron akong resto, may catering. So, yeah, maganda na madagdag ko yung skills ko sa pastry kasi magagamit ko siya. That's the reason why guys na nag-enroll ako sa mga baking class, no? At nag-aral ako ng culinary. So, hindi pa huli ang lahat. Walang edad na pinipili yan guys. Kung ngayon sa tingin mo na makakatulong sa'yo yung gantong bagay para makakontribute kung ano ka man ngayon, do it, di ba? Di pa huli ang lahat, di ba? Imagine guys, kailan ako nag-baking parang last year lang. Kung hindi ko pa siya ginawa, edi di ba? Baka kumukuha-kuha ako ng pastry chef lang sa labas, which will cost me a lot kasi syempre magbabayad ako ng professional. Paano pag kunyari umalis yun? Di ba? Tapos nagbuo ng sarili niya kasi meron na siyang pera, no? Edi mababali yung operation mo. Paano kung kunyari sikat yung gantong recipe niya, edi syempre madadala niya. Hindi mo na yung magiging brand. So ako, ang payo ko sa lahat ng mga katulad ko, ng mga business owner, alamin nyo kung ano yung negosyo nyo, alamin nyo kung saan kayo papunta, at make sure na hindi nyo lang siya basta dinedelegate sa mga tao. Make sure, alam nyo kung ano yung mga dinedelegate nyo. Dapat nasubukan nyo muna siya bago nyo iutos. Ako yun ang technique ko. Kasi para kahit anytime na iwan ka ng mga tao o umalis sila, nagkaroon ng transition, ikaw mismo bilang may-ari ang kayang sumalud ng mga ganong responsibility. So ako, step by step, hindi pa ako ganong kagaling, pero may mga ginagawa akong actions para mas mag-level up yung skills ko at saka mas ma-develop ko kung ano man yung meron pa ako. So yun lang guys, papasok na tayo, pero nakapag-gym outfit ako. Hindi ako nakapag-gym for ilang days, pero medyo nangayayat ako, feeling ko, kasi hindi pa ako nagkakain doon. So, office work muna tayo, back to construction, back to checking the events, back to checking the clients. At the same time, ayusin ko or i-reconstruct ko yung micro bakery ko kasi iayos ko na siya para pag nag-laminate ako, pag ginamit ko na siya para sa R&D ko, sa paggawa ng croissant, maayos na siya. So yun lang guys, have a blessed Saturday pala guys, akala ko Sunday ngayon. So Saturday, have a wonderful day today guys. Bye-bye! Guys, naka-e-bike tayo ngayon guys. Wala akong you know. So yan welcome back guys. Ito lang, may ano pa yung hamster. Ito. Guys, tagal pa nawala guys. So, kailangan mag-charge ng sasakyan kasi hindi ko siya na-charge bago ko gamitin. So yan. Ipalinis natin to. Palinis mo to Charge tayo guys. Dahil sobra kung matagal na nawala guys, sobrang dumi ng mga sasakyan. So papalinis natin siya. So yun na guys, almost complete na Nice. Sobrang tapos na pala to. Ito yun guys. Kaya sobrang init talaga. So yan, mamaya natin pagdaan. Okay na rin yun guys, ganda na. So pipiturahan na lang yan ng all white. So check natin ang alright, sobrang init. So, ikot muna tayo guys. So guys, ito ang aking micro bakery. So dito tayo mag-R&D pero sobrang daming kalat. So kailangan kong i-remove yung mga yan, yung mga dapat na kalat dyan. Tapos yeah, para makapag-start tayo ng R&D. Yun yung gagawin ko ngayon. Lilinisin ko siya tapos i-ready ko na itong dough sheeter. Yan.
So, ganito lang siya kaliit. Pero ito, hindi ko alam, hindi ata to pwedeng i-adjust. So, parang kulang ang lamig dito. Negative 17. Ba't may init to? Anong adjust dito? So yun lang guys, alamin natin yan kung pwedeng i-adjust yung temperature dito. Kasi bakit negative 17 lang? Yun lang guys, update ko kayo. Tapos ko lang mag-ayos ng ating micro bakery. So ni-rearrange ko lang siya, tapos sinet up ko na yung laminating sheet kasi for nung simula nung inano ko yon, binili, hindi ko pa siya na-try man lang na alam mo yun, napaanda rin. So natatakot kasi ako, parang hindi ako confident. Pero yung pala, madali lang naman siya actually. Hindi naman nakatakot lang kasi parang may gumagano'n. Pero kung tutuusin, madali siya kasi nung nag-schooling ako, yung butter inaano lang namin, yung roller pin lang namin. But now, madali siya kasi ano ka, meron kang dough shaker. Pero actually kahit walang dough shaker kasi nga mabilis umabot yung butter, mabilis lang siyang i-form. So yun, nag-prepare na ako ng mga ingredients para mamaya itatry kong i-mix na siya. Pero meron akong hindi ko muna tinry yung recipe na natutunan ko. Nagtry muna ako ng ibang recipe, but yung technique na natutunan ko kay Chef Oldmante, tatry ko. So tignan ko muna yun guys ha, kasi hindi ako kompleto ng ano, pero lang mag-experiment lang ako, tignan ko lang kung mag-work, then I will adjust. So yun lang, trial and error siya guys, pero at least alam ko na yung mas nakikita ko na siya in a bigger picture, mas confident na rin ako na mag-laminate. So yun lang guys, i-update ko kayo kung ano mangyari sa aking pag-bibake ng croissant. So yun ang una natin i-bake yung croissant. Sabi ko nga kahit ano man ang mangyari yan, ano man lasa niya, tinapay pa rin yun, makakain pa rin siya. So yan, marami mong tayong taga-takim, so nothing to worry. So yun lang guys, photo na.
Okay guys, so nakakuha na tayo ng pan chocolate. So try natin siya guys. Pili na tayo ng yung reject para hindi pang bunta. So try natin ito. Ito dumikit kasi guys, ready game siya, so reject yun. So try natin first bite. Look at the layers guys. Masarap. Wala siyang palaman, no? Walang palaman niya sa'yo eh. Wala siyang ano. Wala sa? Panalo? Oo nga eh, kahit na walang ito. Yan yung may chocolate masarap. Yeah, sarap with feeling. Ano pa? Matanong lang. Iba. Sarap, no? Pa? Sana marami ganito ano. Panalo? Practice lang yan. Pan chocolate. Okay guys, so kakagawa lang natin ng pan chocolate. Yan, itatry natin. Natry ko na siya kanina pero ngayon nilagyan ko siya ng chocolate syrup at saka powdered sugar. So ito yung magiging itsura niya. Ito na ba? So itatry natin pag may ganito siya na chocolate on top. Okay, so tingnan yung layers niya. Kita niyo ba? Yung layers. Bakit ganun? Sarap. No kidding guys, ang sarap. Malambot yung loob. Flake yung labas. Hindi nakakaumay yung loob kasi sakto lang yung tamis. Yung chocolate. Tapos coffee. Heaven. Sobrang sarap. So guys, ito yung first time ko nagmuha ng laminated pastry. So soon, gagawa tayo ng ating croissant. Pero ito kasi ang dami kong chocolate. Kita nyo guys. Solid. Ang sarap. Woo! So ito yung sa Europe din yung siguro sa Paris, sa mga labas-labas order sila ng pan chocolate tapos offer sa tapos magko-coffee lang sila. So yung mga ganun lang pekang gusto kong gawin dito sa Paris. Yeah, maubos ko to, grabe sarap. Nakaka-proud guys kasi first time ko na gumawa nito. Nag-start ako mag-prepare ng dough, mag-mix ng dough kahapon. Tapos in-overnight proofing ko siya. So meron ako mga in-experiment tapos ngayon ko lang siya binigyan. And yeah, ganda ng result. Kita ko pa rin yung mga layers. Ang ganda ng pagkaka-bake, saktong-sakto. Evenly distributed yung init, hindi siya sunog. Ang ganda ng kulay, perfect. So yan guys, masasama na natin siya sa ibebenta natin dito sa Archie Oshos Bar and Resto. So yan, nakakain na siya, freshly baked siya every day freshly baked pan chocolate. Yun na guys, and samahin na rin ng coffee. Sobrang sarap. Sa totoo lang, wala ko na rin mga gantong level na pan chocolate sa labas. Commercial grade na ata kasi yung sa kanila. So ito, quality guys, quality. Tama. Up. Sila ang diet. Share natin sa kanila. Bye.